sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tiadeli. Itong inyong Tiaderi. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. At 12 ng buwan ng Nobyembre. Ilang days before Christmas, Miss 43 Wow, lakay. bilis ng panahon. Sa ating mga headlines, Bagyong Nika nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero Bagyong Ophel nakapasok na sa bansa at bantang tatama naman sa Central at Northern Luzon. 4 na dam sa Luzon nagpakawala ng tubig dahil sa sunod-sunod na bagyo, ayon yan sa Pag-asa Hydro Division. Ganda ang libong mga mamayan na inilikas sa Cagayan. Pinayo ang huwag munang umuwi sa kanilang mga bahay dahil sa banta ng Bagyong Ophel. 13 pangunahing kalsada sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley pansamantalang sarado dulot ng Bagyong Nika. Price free sa kerosene at LPG. Ipinatupad sa mga lugar na nasa state of calamity ng Department of Energy. Bakit kerosene lang? Dapat kasama rin ng gasolina at diesel. Correct. Bira naman. Meralco, lakay, may taas singil na 43 sentimos bawat kilowatt hour ngayong Nobyembre. Aba, kung kailan kumita ng malaki si bossing Manny B. Pangilinan, nag-increase pa sila. Samantala, dating PCSO General Manager Colonel Ruyina Garma, abay nakalabas pala ng Pilipinas, pumunta ng Amerika. Pero pagdating sa Amerika, inaresto. Anong kaso niya ron? Kautosang nagbabawal sa Pogo, walang butas, ayon kay Pangulong BBM. Abay, bakit hindi makasuhan, mahuli-huli yung malaking Chinese national dyan sa Maynila? Samantala, Pangulong Bongbong Marcos hindi nagulat nang pumalag ang China sa dalang batas para depensahan ng pamahalaan ang West Philippine Sea. Alerto sa Bulkang Bulusan, Sorsogon, inalis na. Bulkang Kanlaon na nanatili naman sa Alert Level 2. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, lumabas na. Umalis na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nika. Ang
bagyong ayon sa pag-asa, lumabas ng PAR ang bagyong Nika kanina alas 2 ng hapon. Samantala alas 5 ng madaling araw naman kanina nang pumasok sa PAR ang panibagong bagyong Ophel. Ayon sa pag-asa, bagyo itong lumakas habang kumikilos pahilagang kanluran sa sa bahagi ng Philippine Sea. Huling namata ng bagyong Ophel sa layong 950 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay naman lakas na hangin aabot sa 85 km bawat oras malapit sa gitna. At may bugso o gustiness na 105 kilometers per hour. At kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 35 kph. Ba mabilis. Sana lumabas din kaagad. Inaasang maglalandfall naman ang bagyong Ophel sa northern o central Luzon sa Huwebes ng hapon o gabi. Samantala, nagbabala ang disaster experts na baka saturated na ang kabundukan at kalupaan sa Northern Luzon. Ito ang epekto ng sunod-sunod na bagyong Christine, Leon, Marce at Nika na susundan pa ng Tropical Storm Ophel. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Pag-asa Specialist Chris Perez na maaari itong magdulot ng landslide sa norte. Kahit kasi mahina lang ang mga pag-ulan sa nakalipas na bagyo, na-concentrate na umano ang tubig sa lupa at maaaring mapuruhan sa pagtama ng bagyong Ophel. Una nang tinaya ng Office of Civil Defense at Weather Bureau na iisa lang ang tutumbuking track o dadaanan ng sunod-sunod na tropical cyclone. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, higit 5,000 barangay rin ang maaaring makaranas ng rain-induced landslide o pagguho ng lupang dulot ng mga pag-ulan. Samantala, nagpakawala na ng tubig ang 4 na dam sa Luzon dahil naman sa sunod-sunod na bagyo at maraming ulang ibinagsak ng bagyong Nika. Ayon kay Elmer Karingal ng Pag-asa Hydrometeorology Division, binuksan na kahapon ang Magat at San Roque Dam para maglabas ng tubig. Habang nung linggo ay binuksan naman ng tiga 2 gate ng Ambuklaw at Binga Dam. Dahil sa dami ng ulan ay binagsak ng bagyong Nika, inaasang lalakas pa ang inflow ng tubig sa Magat Dam mula sa mga kabundukan. Ayon pa kay Karingal, wala pang katiyakan kung kailan isasara ang gate ng mga dam, lalo pat may paparating pang bagyo at hindi bumaba ang tubig. Samantala, nasa higit 800,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center sa Cordillera Administrative Region. Sa Bagong Pilipinas, sinabi ni OCD Regional Director Albert Mogol na bukod sa naturang bilang ay mayroon pang higit 500 pamilya na pansamantalang nakikituloy sa mga kaanak. Ayon kay Mogol, pinag-aaralan ng Local Disaster Risk Management kung pababalikin pa ang mga ito sa kanilang mga bahay gayong may kasunod pang bagyo. Pero kung sila anya ang tatanungin, mainam na wag na munang umuwi ang mga ito sa harap ng banta ng bagyong Ophel. Narito ang naging pahayag ni Mogol. Kaya nga po yung aming logistics and supply lines ay pinapanatili natin na continuous yung pagdating po ng mga food and non-food items para po makasustain yung mga pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. But ito po ang desisyon ay of course nasa lokal na pamahalaan po because they know the situation more on the ground. Hindi pa nga pinapayagan ang mga evacuees sa Cagayan na bumalik sa kanilang mga bahay. Ito dahil mataas pa rin ang panganib ng flash flood at landslide. Ayon kay Presidential Communications Office Spokesperson for Calamities, Joey Villarama, hindi pa pinapayagang makauwi ang mga evacuees, lalo na ang mga nasa paligid o malapit sa Cagayan River. Sinabi ni Villarama na banta pa rin ang bagyong Ophel sa kaligtasan ng mga residente, kaya hindi mo na sila pinapayagan na makauwi sa kanilang mga bahay.
Samantala, bumaba na sa 145 ang bilang ng mga stranded na pasahero, truck drivers at cargo helpers sa mga pantalan sa Southern Tagalog at Bicol Region. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 11 pantalan pa ang apektado dahil sa bagyong Nika, kung saan nasa 9 na rolling cargo ang stranded, habang 15 vessel at 20 motor bangka ang pansamantalang nakisilong upang maging ligtas. Patuloy naman ang monitoring ng Coast Guard sa mga lugar sa Cagayan na naapektuhan ng bagyo. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pa rin natatapos ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at patuloy ang pamamahagi nila ng family food packs sa mga apektadong barangay. Para sa mga Cagayan Valley at Cordillera, ito po ay abiso sa inyo dahil nasa 13 pangunahing kalsada pa rin sa Cordillera at Cagayan Valley ang pansamantalang sarado dahil sa bagyong Nika. Batay sa report ni Secretary Manuel Bonoan ng DPWH, Siampang National Road ang hindi madaanan ng kahit anong uri ng sasakyan sa Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Nasa 4 na kalsada naman sa Region 2 ang sarado na sa mga probinsya ng Cagayan at Quirino. Karamihan sa mga saradong kalsada ay nakaranas ng pagbaha, pagbagsak ng mga puno at pagguho ng lupa o landslide. Patuloy naman ang DPWH Disaster and Incident Management Teams kasama na ang Quick Response Assets sa pagsasagawa ng clearing operations. Naglagay na rin sila ng mga warning signs para i-alerto ang publiko hinggil sa mga saradong mga kalsada. Samantala, aminado ang Office of the Civil Defense na paubos na ang pondo ng NDRRMC dahil sa magkakasunod na bagyong humahagupit sa bansa, pangunahin na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa programang 2x2, sinabi ni Nepomuceno na alam naman ito ng Pangulong Bongbong Marcos kaya may kautusan na para sa replenishment ng Calamity Fund ng NDRRMC. Samantala, naniniwala si Nepomuceno na kailangan ng humingi ng supplemental budget mula sa Department of Budget para naman sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. Paliwanag nito, mahalagang maisaayos agad ang mga nasirang kalsada para sa agarang paghahatid ng ayuda sa mga naapektuhan ng bagyo. Narito ang naging pahayag ni Nepomuceno. Ang ulat sa DPWH, talagang kailangan nila ng karagdagang pondo para sa mga infrastruktura. Halimbawa, lalo-lalo ng mga tulay na nasira, yan ang priority dapat ibalik agad dahil ito talaga ng todo yung mga kababayan natin pag yung mga tulay, hanging bridge at yung mga tulay na talaga mga konkreto, maraming gumewang din, may mga nasira talaga. Yan kailangan paspasan niya. Samantala, ipinatupad na ang price freeze ng LPG at kerosene sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Bakit hindi sinama ang gasolina at diesel? Bira kayo. Kaugnay ito ay nagbabala ang Department of Energy na marap ang mga lalabag sa price freeze ng 1 hanggang 10 taong pagkakabilanggo. Bukod pa sa multang mula 5,000 hanggang 1 milyon. Epektibo ang price freeze sa loob ng 15 araw mula nang ideklara ang state of calamity dahil sa magkakasunod na bagyo kabilang na ang Christine, Marce at Nika. Kabilang sa mga nasa state of calamity dahil sa bagyo ay ang Tuguegarao City, Bugay at Gonzaga, Cagayan, bayan ng Luok sa Occidental Mindoro at maging sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sana isinama na rin ang mga prime commodities. Bira, bagal-bagal.
Sa iba pang balita, Lakay, muling magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Manila Electric Company ngayong buwan. Sa abiso ng Meralco, 43 centavos kada kilowatt hour ang itataas sa November billing. Katumbas ito ng 85 piso sa mga kumukonsumo ng average na 200 o 200 kilowatts per hour kada buwan, habang 214 na piso ang aasahang dagdag singil sa mga kumukonsumo naman ng 500 kilowatts per hour sa isang buwan. Ang dagdag singil ay dahil sa mas mataas na generation at transmission charge. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, ang mga drivers, jeepney drivers, taxi drivers, abay, Mr. President, umaaray na sila, dumadaing na sila, ha? Dahil sa sobrang taas ng singil sa petroleum products. Samantala, dating PCSO General Manager, retired Colonel Roima Garma, abay, nakalabas pala ng Pilipinas. Tumakas sa patungong Amerika, pero pagdating doon, siya ay inaresto. Natiklo agad, Lakay. Mukhang may nagtip. Pinalis pero may nagtip. Samantala, dating Pangulong Digong Duterte, wow, abay, dadalo harap sa hearing ng Quad Committee. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, wow. Abangan natin yan. Yung kayang ginawa ng dating Pangulo sa Senado, kaya din kayang gawin sa Kamara. Mas magtatagal kaya siya dyan, Lakay. Samantala, kautosang nagbabawal sa POG operations, walang butas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mr. President, silipin nyo nga bakit may untouchable dito sa Maynila, ha? Ba't hindi makasuhan, hindi maipasara yung naipasara ba? Nagbukas na naman, ha? Aba! Yung pogo dito sa may Manila. Samantala, alerto naman sa bulkang Bulusan, Sorsogon, inalis na. Pero ang bulkang Canlaon nananatili sa alert level 2. Ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik. Ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guide. Doktora Isa Suntay. Alas 4:26. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Ninang Teya. Mano po, Ninong? 43 days na lang, Lakay. Ang bilis ng panahon. Naragsak nga Pasko gayem Lando Coloma dita Pinili, Ilocos Norte. At happy birthday muna kay Mr. Danny Soriano at kay Mr. Arlene Gorion. Pagbati mula sa Mr. sa PMA Sandigan 82. Happy birthday Captain Ray Fernandez. At get well soon kay Mr. Bobby Yap. Pagaling ka, Mr. Samantala sa ating mga balita at mga reports, standby Leta Narciso mula sa Malacanang, standby man ang Milky mula sa Kamara. Abay, darating na ang Pangulong Digong bukas dyan. Standby Raymond at Paas, standby Edniel, standby Noche Cacas. At kinumpirma nga ng Department of Justice na naaresto si dating PCSO General Manager Roina Garma sa Estados Unidos noong November 7. Abay, noong Huwebes, ngayon lang natin nabalitaan. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Miko Clavano, inaresto si Garma kasama isa pang individual sa San Francisco, California. Aba,
nandun sa Golden Gate, Golden Bridge. Kaugnay nito inatasan anya ni Justice Secretary Boying Remulla ang Bureau of Immigration na trabahuin ang pagpapadeport kay Garma pabalik sa Pilipinas. Kinumpirma ng DOJ ang pagkakaaresto kay Garma sa Amerika kasunod ng report na nakalabas na ito ng bansa. Paano ito nakalabas? Di ba nakulong ito? Si Garma ay tumayo bilang witness sa House Quad Committee hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang war on drugs nitong nakalipas na administrasyon. At dito ay sinabi rin na meron pang reward umano sa mga nagsagawa ng kampanya laban sa drug war na nagresulta sa mga extrajudicial killings. Samantala, sumagot ang House Quad Committee sa kantsaw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bakit biglang kinansela ng komite ang kanilang pagdinig kasunod ng kumpirmasyon na dadalo rito ang dating Pangulo. Nakaschedule sana bukas, araw ng Miyerkules, ang pagpapatuloy ng hearing ng Quadcom sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Pero kinansela ito at isasagawa na lamang sa November 21. Paliwanag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Lunes na pinadala ng komite ang cancellation notice via email sa mga resource person. Ayon kay Barbers, welcome ang lahat na pumunta sa susunod na scheduled hearing ng komite, kabilang na si dating Pangulong Duterte kung totooan niya ang sinabi nito na handa siyang pumunta at ipaliwanag ang kanyang panig. Narito naging pahayag ni Barbers. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa Aba, Congressman Barbers, ngayon po ang pag na ang dating Paulong Digong, siguro kayo na mag-adjust, no? Cancelin nyo muna, alam nyo, mahina na yung matanda. Mahina yung matanda. Medyo mahina na ang dating Pangulong Digong. Abay, ngayong ganado siyang humarap sa Quadcom, pagbigyan. Gina. Go na. Samantala sa mga report mula sa Malacanang, dating PCSO General Manager, retired Colonel Royena Garma, pinadeport na ng Amerika pabalik ng Pilipinas. Nasa eroplano na ba? Ayan, ibabalik na ba sa Pilipinas? Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Bisaya, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagpapadeport ng Amerika kay dating PCSO General Manager Royena Garma. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na nakansela ang visa ni Garma at ayon sa kalihim, walang departure order si Garma dahil wala itong kaso. Gayunman, pagdating na niya sa US, nadiskubre na kanselado ang visa nito. Binanggit ni Secretary Remulla na pauwi na bukas si Garma at kanyang anak at idediretso ito sa Kamara bilang House witness siya sa investigasyon sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Narito si Secretary Remulla. Yes, you took PR 104 last Sunday here. Pier 104. She arrived in the U.S. in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not in charge of the crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. As far as we know, and as we verified that she had no departure order, she had a visa. But apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagpakasakali yata siya na kung dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration INS, ang US INS, ang nag-flag sa kanya. Detained sila and they will be there in the process of being sent home here back here to the Philippines.
si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Yes, Lakay. Kailan darating si Garma dito sa Pilipinas? Siya ba'y... Bukas daw ang kanilang flight, Lakay. bukas pa. Oo. Bukas na, Lakay. So saan nakadetain ngayon? Sinong nagkustody kay Garma sa Amerika? Wala Immigration? silang ibang information, Lakay. Oo, pero basta yun yung nakarating na impormasyon sa kanila. Naharang doon dahil cancel yung visa at naka-hold siya doon, pero bukas may flight na pinadeport sila. Bakit nakalabas? Cancelled na pala ang kanyang visa. Dapat na-check to sa Dito pa lang, immigration. Oo. Ayan. Anyway. Oo, Lakay. Wala daw paraan ang sabi para ma-check dito. Kaya pagdating na doon, na-discover na cancelled yung kanyang visa. Ayan. Kasama pala yung anak na babae. Ayan. Okay. So, abangan natin. Ano ang letra sa Malacanang, Miss Let? Bukod kay Secretary John Vic Remulla at Garma. Ay, nagkaroon ng meeting kahapon. May pinatawag na meeting itong si Pangulong Marcos sa Malacanang kasama ang DOJ, DILG, PDEA at PNP. Nagkasa ng bagong estratehiya ang pamahalaan sa kampanya kontra illegal na droga. Kung dati daw ay sa consumption side ang kampanya, mas tututukan na ngayon ng mga otoridad ang supply side kasama ang big guns sa kalakalan ng illegal na droga. Ang sabi sa briefing kanina ni Secretary Remulla, may nabanggit na mga personalidad pero tumanggi itong pangalanan at lumalabas daw sa meeting na sa Bilibid pa rin ang pinakamalaking source ng illegal na droga at sangkot ang nasa 200 high-value detainees, Lakay. Kaya dahil dyan ay inihanda na daw ang maximum facilities na paglilipatan sa ito para matigil na yung kanilang gawain. Grabe Nasa loob ng Lakay. Mga nasa oblo para na mga napaka-inutil ang mga otoridad sa Bucor, ha? hindi mapigil ang may gawaan ng shabu dyan, droga o dyan ang transaksyon. Ang lupit talaga ng mga drug lord, ha? Anyway, Miss Let, bakit tahimik ang Malacanang, itong mother of illegal pogo dyan sa Maynila, ha? Nakarating na ba sa Malacanang ito? Kung ang atensyon nun ay napunta dito kay Alice Goo. Ba itong mother of illegal pogo hub sa Manila ay hindi yata maghalaw-galaw? Untouchable ba yun, Lakay? Untouchable talaga, Miss Thea, Miss Let. Mukhang kailangan niyang sagutin ng PAOK, Lakay. Siguro dapat kailangan pa bang order ng Malacanang? Winawasak na ang PNP. Ayan. Sila pa ang gumagawa ng black propaganda laban sa PNP. Samantalang sila ang dapat kasuhan. May Malacanang nagbigay ba ng campaign pa nito nung eleksyon? Alanjo. Bakit ganun? Ayan, parang pinagtatawanan tuloy ating PNP. Ayan, NBI ka at PAOK ka. Anyway, sige. Maraming salamat, Miss Let. Good afternoon. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, House Quad Committee walang impormasyon na nakalabas ng bansa si Garma. Ida tayo mang balitang yan, RH12, Milky Reganan. Manang Milky. Kaya ay walang impormasyon ang House Quad Committee na lumabas ng bansa si dating PCSO General Manager at Rosina Garma. On overall surface, Robert A. Barber. Nako, Milky. Babalikan namin, Milky. Pangit ang signal mo, ha? Ganda pa naman yung report. At di ba nakulong si Garma? Bakit nakalabas? Nakarating pa na Amerika. Samantala, babalikan ka namin, Milky. Dumako muna tayo sa Senado. Pagtatayo ng condominium ng Department of Housing and Settlement Department. Ano ba to? Urban Development. Para sa mamahirap, kinastigo ni Senator Cynthia Villar. Bakit? Ba't nagalit si Principal Raymond? Kaya nga. Ano bang problema dito sa mga condominium na pinapatay ni Secretary
Jerry Acosar. Too small? Oo, maliliit ba? Katulad ng mga kondo dyan sa gilid ng Riles sa may Pako? Dyan sa Malate, ha? Oo. Na hanggang ngayon ni eyesore, ang dumi-dumi. Yan. Kitang-kita sa Skyway. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, kinastigo ni Senador Cynthia Villar ang pamunuan ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD dahil sa ginagawang prioridad ang pagtatayo ng condominium buildings para sa mga mahirap. Sa budget deliberation sa budget ng DSUD para sa taong 2025, inakusahan ni Villar ang mga opisyal ng DSUD na pinagkakakitaan ang mga kontraktor ng mga nagtatayo ng condominium. Paliwanag ng senador, hindi kayang bayaran ng mga mahirap nating mga kababayan ang buwan ng amortization ng mga condominium na ipinatatayo. Mas mabuting bigyan na lamang sila ng lupa na mas mababa ang bayad kada buwan at pag-iipunan na lang nila ang pagtatayo ng kanilang mga bahay. Sa Las Piñas ay 4,000 piso kada buwan ang sinasabi sa mga mahirap na sisingilin sa kanila kapag lumipat na sa condominium. Bagamat ang sinasabi naman ng mga opisyal ng DSUD ay 1,500 pesos lamang kada buwan. Narito si Senador Cynthia Villar. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Tama nga naman, Raymond, si Principal. Ayan, kung kakayanin sa house and lot, bait sa kondo pa. Ayan, ala Camellia Homes pa. Bawal ba yung gano'n, Lakay? Hindi, kasi iba yung may lupa, Miss Thea, kaysa condominium. Oo. Condominium, nagde-depreciate yan. Yung may lupa, bahay ka, mag-a-appreciate yan. Saan? Tumataas ang balor. Yan ay tanong natin kay Secretary Jerry Acosar. Kaya nga, ang haba ng diskusyon tungkol sa bagay na yan at sabi niya nga kasi kumbaga developer kami, hindi niyo kami maluloko pagdating sa bagay na yan. Correct. Hindi lang sinasabi ni Senator Cynthia Villar na bakit niyo tatanggalin yung mga, halimbawa yung mga nasa mga masakit pakinggan pero yung mga nasa mga squatter area, bakit nyo tatanggalin yung nakatirik ang kanilang barong-barong doon, aalisin nyo, ilalagay nyo sa condominium, kapag hindi kayang mabayaran, anong mangyayari? Sabi niya, yung mga anong gagawin sa kanila, sila ang tuloy ang mawalan ng tirahan. Yun ang problema, tapos ibibigay nyo sa mga kayang bumayad. Talaga namang hindi kaya nilang bayaran yung monthly amortization dahil sinasabi nga sa Las Piñas daw 4,000 a month, talagang hindi kakayanin ng mga ordinaryong kababayan natin na kahit paano gusto rin naman talagang magkaroon ng sariling bahay pero sa mas mababang monthly amortization. Yun ang kanyang ipinipilit sa mga opisyal ng DSUD Mayor Mistaya. Sino bang humarap sa DSUD? Ano ba si Secretary Jerry Boy Acosar? Kompleto yung opisyal ng DSUD Lakay, pero ang system kasi kapag plenary deliberation ay hindi na sila yung opisyal ang nagsasalita, nagpipid na lang sila ng information dito sa sponsor na incidentally ang kanilang sponsor sa taong ito ay si Senator Risa Contiveros. At dahil sa napakaraming tanong pa ng mga senador kanina tungkol sa programa ng DSUD na mukhang hindi pa sila nakukontento sa mga kasagutan, ay ipinagpaliban, deliver yung kanilang budget deliberation at babalik muli sila sa November 18 para humarap muli sa mga senador, Mayor at Mistaya. Abay, dapat ipatawag para si DSUD Secretary Jerry Acosar sa Senado, Raymond. Dahil mapapahiya ang presidente rito dahil sinasabi ng kampanya, kailangan merong 1 milyong pabahay ba? 1 taon? Asan ang mga yun? Asan ang mga benepisaryo? Ano to, drawing? Ay,
Iyan na nga yung binabanggit kanina ng pinag-uusapan, Mayor, dahil 6 million units yung target. Oh. Wala pa. Mukhang hindi pa malinaw sa ngayon kung itong target na ito ay talagang makakamit at kung tama, hinahanap, nasaan nga ba itong mga kababayan natin na mga walang mga illegal settlers at ngayon ay nabigyan ng pabahay sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development. Abay, kung hindi kaya ng DSUD, baka kaya ng Camellia Homes. Yung mas mababa, yung mas affordable, Lakay. Ayun, sinasabi nga ni Senator Cynthia Villar, puro kayo kondo, yung mga pang middle class ang kondo, sabi niya, yung mga taga middle class, kaya nilang bumili ng sariling bahay yung mga yan. Pero yung mga talagang informal settler, walang-wala, ni 500 pesos, ihirap na sila sa isang buwan, sabi nga niya. Kaya medyo malabo yung condominium unit na iniaalok daw para sa kanila, Mayor. Ayan. O, tsaka sabi natin, Bubit, yung terms pala sa pagpabahay sa condominium ng gobyerno, parang terms din ng mga private condominium na binebenta sa Mega World, SM, so, medyo Ayala. mabigat. So, doon din naka-pattern. Kaya nasa naturingan pang pabahay. Kung may terms na ganyan. Ayan. So, siguro yan ang dapat silipin. Okay? Maraming salamat, Raymond. Yan, patuloy yung budget deliberation na isinasagawa at mamaya-maya lamang ay susunod naman o tapos na kanina yung Department of Foreign Affairs, mamaya-maya yung Department of Migrant Workers. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Milky Mistea. Yes, House Quad Committee, walang impormasyon na nakalabas ng bansa. Si Garma idetalye mo muli, RH12 Milky Riganan. Manang Milky? Kaya at Lakay, walang impormasyon ng House Quad Committee na lumuwas ng bansa si dating PCSO General Manager, retired Police Colonel Rogina Garma. Reaksyon to ni Quadcom Overall Chairperson Robert Ace Barbers sa report na nagpunta ng Amerika si Garma pero agad na naharang sa U.S. Immigration. Ayon kay Barbers, una nang nakalabas sa batasan pambansa si Garma pati si dating NAPOLCOM Chief Edelberto Leonardo no October 31, 2024. Na-detain itong si Garma sa Kamara matapos patawan ng contempt dahil nga sa pagsisinungaling. Sabi ni Barbers, pinayuhan nila ang mga resource person kasama na si Garma na humarap sa Quadcom kung kinakailangan dumalo sa hearing. Matatandaan si Garma ang nagbulga na umunay reward system sa Philippine National Police nang ipinatupad ang gera kontra droga ng nakalipas na Duterte administration. Ako si Neil Griguna, nagulat para sa Milky. DZRH. Ayan, akala ko nakulong itong si Garma. Ba't nakalabas? Di ba na... Naka-detain siya. Naka-detain siya dito sa Kamara dahil nga na contempt. Pero binigyan nila ng abiso o pinayagan nila na makalabas for medical check-up dahil meron daw itong matinding karamdaman. Medical attention na dapat daw matignan ng mga doktor. Sa pinalabas ito ng batasan Lakay at Atea, pero hindi nila alam na lumabas pala ng bansa. Ang sabi nga ni Congressman Robert Ace Barbers kanina, aalamin daw nila ito. Although, wala naman silang na-request na hold o yung lookout bulletin sa immigration. So, pwede naman siyang lumabas ng bansa. Pero ang sabi nga ay dapat siguro na siya ay nagpaalam din dahil under custody naman siya ng batasan o ng Quad Committee. At ang Quadcom Manang Milky ay ready na si Dong. Ayan, dating Pangulong Digong. Bakit hindi pa pagbigyan? Pwede ba mag-adjust ulit sila? Pwede naman siyang umaten, Lakay. November 21 ang schedule. Ba't kasi na-move? Committee. Ba't kasi na-move Bukas ang alam ni Dong ni dating Pangulong Digong. Pati si Thea nalilito na. Ganito ang storya. Ayun, ang storya pala, Lakay. Nakaschedule ang Quadcom hearing dapat ay Miyerkules. Bukas yan. Pero nag-abiso na ang Quadcom na hindi matutuloy, cancel dahil marami pa daw silang inihanda at ilan pang mga resource person hinihintay. So nag-abiso na sila na canceled ang hearing bukas through email. Kahapon pa. Tumugon na daw. Oo, kahapon pa. Tumugon na yung mga resource person. Ngayon, nagpalabas ng
pahayag daw sa SOCMED itong kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang dumating sa hearing bukas. Na-cancel na lakay at ng kwarto. Naunang mag-cancel lakay bago magsabi na, pupunta pa naman sana ako. Parang ganyan. Parang baka sabihin kay dating Pangulong, ayaw nga pumunta. Pag gusto mong pumunta, kinakancel ninyo. Kaya nga lakay, ang sabi nga ng quad committee, hindi kami naduwag na pupunta siya. Kaso nauna namin kinancel. Nauna ang cancellation. Ngayon, kung gusto niyang umaten, welcome. November 21 lakay at ang susunod na hearing ng Quad Committee. Pero dapat magdesisyon na si Kong Barbers. Ayan, sige, gusto mo pala. O sige, bukas na. Ba't hintayin pa ang 21? Ayan. Naku lakay, hindi rin ganun kadali kasi magkaroon ng ganitong hearing dahil kailangan din lang mangalap ng mga impormasyon at ebidensya na mahirap naman daw iupo yung mga resource person. Ang tagal. Siyempre, ang tagal ng pinag-uusapan niya, Manang Milky, hindi pa sila ready? Akala ko ba ready na? Di ba noong pang last month pa nga yung pinag-uusapan na pinapatawag ng dating Pangulong Digong eh. Oo. Matagal na imbitasyon sa kanya lakay actually, pero ang sabi nga ay hindi naman daw ganon na basta-bastang na-cancel na dahil may gusto namang pumunta. Papatawag uli nila yung hearing bukas. So, canceled ang schedule ng hearing ng Quadcom ay sunod November 21. Abangan lakay at baka nga naman dumating si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, basta 20, biglang magkasakit ang dating Pangulong Digong, hindi wala na. Hindi sa bagay lakay, pag gusto naman talaga pumunta, punta na lang. Baka mamaya magaya kay Pastor Apollo Kibuloy. Biglang nagkasakit. Di wala na. Ayan, sabi nga nung Quadcom, mag-aambag-ambag sila lakay. Kaya nga. Wala siyang pamasahe. Yung nga, yung isa pa. May ambagan pa. Ayan. Ano, para mabata. Pagka pinagan, saka na muna. Gusto ko na. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo lakay at Maraming salamat, Milky mula sa Kamara. Standby, Edniel Parrosa. Standby, Noche Kakas. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:58. Ang bilis ng oras, lakay. Sandali lamang sa mga reports. Magandang hapon kay Noble Byong. Congressman Byong Garing ng Muntinlupa, mga brethren, kumusta ang kampanya dyan? At para po sa mga nadikitan ng stickers ng DZRH sa kanilang mga sakyan, i-ready po inyong mga cellphone para kayo po ay matawagan at gagawin lang naman natin dito ay magtatanong lang kami kung tama ang sagot sa aming tanong. Meron kayo instant na 1,000 pesos na premyo mula sa DZRH. Galing naman akala ko sa pamasko pa na lamang, pati pala sa mga nagpadikit lang ng sticker, meron na. Bilis naman. Hindi pa ako natapos sa aking intro. May caller na kaagad. Nasa ating linya po ang isa nating listener. DZRH sa Kadikit Promo, si Constancio Volante ng Malabon. Mga Tansyo, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ayan, anong dinikan sa inyo? Kotse, jeep, tricycle? Jeep po, sir, Jeep. Ayan. Siguro yung jeep mo, yung 4x4 na jeep na galing Amerika. Big time. Sabi ko na nga ba Ayan. Pero hindi ko na patatagalin mga Tansyo. Ang tanong ko, ayan, ano ang kauna-unang istasyon ng Pilipinas? Dio Calma po. Hindi. Kauna-unahang istasyon sa Pilipinas. Ayan. DRS. Ayun. Take two. Ano istasyon? DRS. Kulang ng isang letra, kuya. Take two. Anong istasyon ang kauna-unahan sa Pilipinas? DRH. Ayan. DRH lang Kuyang Tansyo, congratulations at nanalo ka ng 1,000. Ayan, huwag mo ibaba ang iyong cellphone at tatawag ka para malaman kung saan ipapadala kung sa bank account mo, sa GCash, sa Paymaya. Kay Mrs. Okay, Mrs.
Samantala, naniniwala ang Philippine National Police na may ginagawang paggiba o paninira sa anti-cybercrime group matapos ang ginawang pagsalakay sa isang scam hub sa lungsod ng Maynila. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Gina Fajardo, kasabay ng pagtangging may nagagalaw na pera sa mga dating raid ng pulisya sa mga pogo. Sa press con sa Campo Crame, sinabi ni General Fajardo na may effort to discredit o paninira sa ACG at NCRPO mula nang i-operate naman ito ang Vertex Technologies sa loob ng Century Peak Towers sa Manila. Narito si General Fajardo. There is efforts to discredit po, particularly ito pong latest operation po ng ACG and NCRPO, particularly dyan sa Central Park. Ito pong issue ng nawawalang pera crackouts after po ng operation because the same PNP units po ang involved po, particularly the ACG po. Ayan, nauna nang sinuspende sina Cyber COP Director General Ronnie Francis Cariaga at NCRP Chief Sidney Hernia dahil sa mga reklamo ng irregularidad daw sa operasyon at sinasabing nangikil sila ng 1 milyon bawat Chinese national na nahuli. Pero sinabi ng PNP na legitimate ang raid lalo't may nakita silang patunay na nagbihis lamang ang scam hub ng Vertex at nagpalit ng pangalan bilang Quantum Solutions sa loob na nasabing building. Parang matigil lang kasi ang General Fajardo. Abay, kasuhan na. Ba't di pa kasuhan yung may-ari niyan at matigil na? Report. PNP nagkasa naman ng physical accounting ng mga baril para sa 2025 elections. Idetali mo ang balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Dea, plano ng pambansang pulisya na isa-isahin isa lang sa verifikasyon ang mga rehistradong baril sa buong bansa bilang paghahanda sa halalan ng susunod na taon. Batay sa abisong inilabas ng PNP Civil Security Group, magsasagawa ito ng physical accounting kung saan prioridad ang nasa 2,000 nagmamay-ari ng higit sa 15 unit ng mga armas. Ayon kay PNP CSG Director Police Major General Leo Francisco, plano nilang puntahan ang address ng mga lisensyadong gun owner. Pero paglilinaw ni PNP spokesperson Brigadier General Gin Fajardo, iba ito sa naunang programang Oplan Katok kung saan mga expired ang lisensya at rehistro ang mga target noon ng hanay. Sabi ni Fajardo, nagsimula na magpadala ng sulat ng CSG sa mga gun owner. Kaya maharap sa parusa ang mga lumipat ng tirahan nang hindi nagdedeklara sa Firearms and Explosives Office. Itinaliwanag ng PNP na paraan ito upang maiwasan ang panganib na magamit ang loose firearms sa 2025 midterm elections at pangsamoro parliamentary elections. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Samantala report mula kay Noche Cacas. Noche, please come in. Noche. Palyado. Ayan, binagyo na ang signal mo, Noche, ha? Ayan, mamayang Noche ka na lang mag-report. Ayan. O kaya Diaz na lang bukas. Okay, ikot ka, Noche. Noche. A little pihit. Ayan, go. Lakay, sinuspindi ang nagagawa ang kanilang disconnection activities. Pangit talaga ang signal mo, Noche. Ayan, babalihan ka namin bukas. Ayan. Sa ano na lang, sa balansyadong balita na lang. At yan ang kabuhan natin pala tunto ng break time. Ay magandang hapon na paring Nolo Rodriguez sa Tarlac. Pagaling ka pare ko. Yan. Good afternoon kay Ma'am Bes Zamora at Miss Tababia. Pagaling po kayo. At si Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway. Abay sabi niya ay madilim na naman ang panahon sa Paway, Ilocos Norte. At magandang hapon ko yung Boying Contrebida. Ingat sa biyahe. Ako po si Deyo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!